Mahilig ba kayong mag-sacrifice tulad ko? Yun nga lang, resign ang kasunod. Pero etong game na i-analyze natin, sacrifice na matindi. Paborito kong chess player. Pinakagusto kong pinapanood sa lahat. Walang iba, kundi si Grandmaster Daniel Dubob. Naglaro pala yan last week sa Title Tuesday wherein nakalaban niya po si Grandmaster Bogdan Deyak nung round number 10. At ang nangyari po, abay matindi. Typical na Daniel Dubob, sacrifice. Ano ba yon? Puti po si Daniel Dubob, nag-E4, E5, Knight F3, Knight F6. Yan po yung tinatawag lang Petrov defense. So, hindi dumepensa kung counterplay. Ang kadalasang ginagawa dyan, tinitakes talaga. Tapos pagka-takes, sinisipa yan. Pagkasipa, aatras yan, and then magna-knight take sa E4. Ayan. Yan po yung Petrov, no? Ngayon, pag mag-Queen E2 ka dyan, kala mo may D3 pin, may mga Queen E7 naman yan eh. So, kadalasan pong tinitira dyan, D4, tapos Bishop D3 nagkakasling. Pero si Daniel Dubob, Knight C3 yung pinawalan. Para saan yung Knight C3? Aba, isa po yan sa main line na kung saan ang magiging plano niyan. Ganito po pag tinex po yan, pawn takes, develop bishop, queen dito, castling queen side, tapos bobombahin sa king side. Common yan na play. Kaya ang pinili ni Daniel Bogdan Deyak. Medyo kapangalan ko pala yung dalawa, no? Daniel Bogdan Deyak. Ito naman, Daniel Dubob. Ako naman, Daniel Bugbog. Magkakatunog kami, Anyway, balik tayo sa pag-analyze. Ang pinili po, umatras po yung kabayo, eh. Pag-atras ng kabayo, nag-D4. Tumira po ng G6. Kakaiba po yung approach na pinili dito ni Bogdan Daniel Deyak, no? Magkakasling siya ganun. Si Daniel Dubob naman, H3 lang. Kala mo hindi marunong no? Pero ang purpose niyan, pine-prevent po ito, no? Ang ginawa naman po ni Daniel, nag-Bishop G7, tinirahan po ng Bishop D3 develop, nag-castling, and then nag-castling lang din. So mga typical lang po na development, Knight C6 develop, and then, boom, A3. Tirang sa gigilid yung mga ginagawa ni, no? Daniel Dubob, iisipin mo, makunat na player to. Para sa bayan, ayaw niya po itong ipatalon. Kasi baka po tumalon yung kabayo dyan, mahigit po yung bishop, kaya nagganyan. Ngayon, si Daniel, nakakalataan ako sa'yo, Duboba, gayahin kita. Nag-A6 din. Para saan naman po yung A6? I think at some point, gusto niya pong gumanito din. Ayun. Mag-expand po ata. Hindi ko lang eksakto alam kung paano niya i-expand, pero I think ang punto niya dyan, eto pong bishop kasi pag nilagay mo dyan, hindi maganda. Baka dito po ilalagay sa B7. Yan po yung aking naisip, pero hindi po ako sigurado doon. Anyway, ang ginawa po dito ni Daniel Dubob, nag-bishop G5 pin, tinirahan ng H6 na patras. Pagkatakbo doon, biglang nag-knight E7 eh. So yung sinasabi ko kanina na plano, baka mag-B5, ilalagay yung bishop, hindi pala yun. Kasi para saan yung knight E7? Para po makatira ng bishop F5, suporta po para ganun. Mapapalit po yung bishop na yan. Anyway, sabi ni Daniel Dubob, bahala ka sa buhay mo, rook E1 lang ako, tamang develop, at eto na nga, nag-bishop F5. Ito pong si Daniel Bogdan Deyak, kumpleto pangalan, no? Anyway, pagka-bishop F5, eto na. Si Dubob, kilala po yan na pag naglalaro, matik magulo. Hindi pwedeng hindi. At paano niya ito pinagulo? Tingnan niyo po yung ginawa niya, Daniel Dubob. Isang matinding brilliant sacrifice agad yung pinawalan. Kinain lang yung kabayo. Ano ka, Daniel Dubob ka, no? Anyway, syempre, kinain mo yung kabayo ko, di kakainin ko din yan. Pagka-takes, kinapture lang po yung bishop. Syempre, kinapture mo, babawiin ko yan. At kung titingnan nyo po ngayon, quality down si Daniel Dubob. Pero, meron siyang knight move sa D4. Ayun. So, anong plano niyan? Dalawa po, pre-pressure niyan. Actually, tatlo. Isa to, isa yan, isa din po yung pawn. Ayun. Kaya nga, pag pumunta ka dito, umiwas ka sa pin, may capture doon. No? Kaya napilitan po yan, Queen D8. Ngayon, pagka Queen D8, so maniwala kayo sa hindi, kahit na materially down, ito pong si Daniel Dubob, lamang daw po siya dito ng konti, sabi ng engine. Pagka Queen D8, nag-Queen lang daw po sa D3. Pagka Queen D8, nag-Queen sa may D3. Though ang pinapatira ng engine, Queen D2 eh.
tingin ko, ang idea is pwede pong i-takes yun and then tatalon doon. Kaya ako hindi ito po pinapatira. Anyway, eto na. Sinisix na. Ayan eh. Kailangan mo talaga sipain yan, mawala yung pressure sa F6 na sinagot ng knight lang po sa may E3. So pagka knight E3, nag-queen sa E8 na mali. Ang pinapatira, ewan ko kung bakit, sabi ng engine, eto daw mas maganda. Alam nyo ba nakakatakot itira yan? Kasi pagka takes may pressure eh. Kaya ang ginawa po, tirang tao lang, nag-queen E8 to avoid the pin. Yun nga lang, nag-bishop takes F6 lang si Daniel Dubob eh. Bakit siya nag-bishop takes F6? Kasi po, kung kakainin mo agad yung pawn, may queen E4. Yun ay idea niyan eh. Yun ang idea niyan. Kaya actually pinapatira queen E7 kanina para pagka-takes yan, pwede ka mag-queen takes. Since hindi nga ginawa yun, eh, pagka bishop takes F6, bishop takes F6, and then knight takes lang po sa F5, lamang na dalaga si Daniel Dubob. Anong meron sa knight takes F5? Bukod po sa nakatikim na isang pawn, may pressure po sa dalawang pawn na hindi madepensahan. Ang ginawa niya, nag-queen D7 na lang. Pagka queen D7, knight takes H6, nag-king move lang, tinirahan lang ng queen E4. Matindi yung queen E4, no? Alam mo yung queen E4 na tira, kung titingnan mo, parang baliwala. Kasi may rook E8 eh. O atakado yung reyna. Aba, ang idea pala niyan, queen F5. Ano meron sa queen F5 eh? Nape-pressure po yung bishop. Ngayon, pag yung bishop na yan, umatras lang dito, titirahan ka ng ganun, mawawalan ng bantay itong square na yan, o makakapag queen H5 later on. Kaya po ang ginawa niyan, nag-rook E6. Pagka rook E6, nag-knight F5 lang. Ito pong si Daniel Dubob. At kung titingnan nyo po, no, quality down pa rin si Daniel Dubob, no? Ang ginawa niya dyan, queen D8. Ayun. So, tamang depensa po para saan sa square na to. Bakit? Kasi, meron pong threat na queen H6. At yung pong threat na yan, halos di na madepensahan talaga yan eh. So, talagang binigyan na yan. Yan, pagka king G8, para saan yung queen D8? Para po hindi makatalon dito sa may G5 na kung saan wala akong pake. Sabi ni Daniel Dubob, itatalon ko pa rin yan dahil mapaparesign ka na, sir. Hindi ko sure kung nag-resign to o naubusan ng oras, pero wala pang solusyon, mamatihin po sa H7. Ngayon, pag tinix mo kasi yan, may mati doon. At ganyan pong maglaro si Daniel Dubob. Lagi may sacrifice, no? Ang haba pa ng oras niya. At kung titingnan nyo yung accuracy ni Daniel Dubob, 96.6% accuracy. Grabe yung mga sacrifice niya. Tama. May tama ka. Matindi, no? Sacrifice, sabay panalo. Ako, sacrifice, sabay resign. Kaya idol ko to eh. Daniel Dubob. Ako naman, Daniel Bugbog. Anyway, sana po nag-enjoy kayo at may natutunan sa video na to. Abangan nyo po yung mga susunod nating video. Muli ito po yung Coach PD Master Daniel Causo. Hanggang sa muling pagkikita. God bless po mga kabiyahe. Thank you po sa support. Bye-bye. Don't forget to like and share. Follow and subscribe din. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.